Let me ask you a question. Bakit po kayo nandito? We're here to worship God. Tayo po ay narito para sumamba sa ating Diyos. Bagamat alam po natin na pag tayo lumapit sa Diyos, mayroon pong pagpapalang kaakibat. Alam natin yon. Pero una sa lahat, kaya po tayo nandito ay para sumamba sa Diyos. Bagamat alam po natin na pag tayo lumapit sa Diyos at tayo may pangangailangang kagalingan, may pangangailangang pinansyal, may pangangailangang comfort. Pero una sa lahat, kaya po tayo nandito ay para sumamba sa Diyos. Bakit? We are here to worship God because He is worthy to be worshipped. We are here to worship God because He is worthy of all our worship. He is worthy of all praises and thanksgiving. And do you ask why? Bakit karapat dapat ang Diyos sa pagsamba? Bakit karapat dapat ang Diyos sa ating pagpupuri, sa ating pagpapasalamat? It's because of who He is. Kung sino siya. Siya ay Diyos. 1 Chronicles 16:34 says, tayo ay sumasamba, nagpapasalamat, nagpupuri sa ating Diyos dahil siya ay mabuti. Forever. Sabi sa Tagalog, purihin si Yahweh sa kaniyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Tayo po ay sumasamba dahil ang Diyos ay Diyos. Tayo po ay sumasamba dahil ang Diyos ay mabuti. Yun po ang pagsamba. That is worship. We don't worship dahil tayo po ay masaya. Hindi po tayo sumasamba dahil may magandang gagawin ng Diyos sa ating buhay. Hindi tayo sumasamba dahil maganda ang nangyayari sa ating buhay. Hindi tayo sumasamba dahil kailangan natin ng kagalingan. Hindi tayo sumasamba dahil kailangan natin ng provision. Hindi tayo sumasamba dahil kailangan natin vindication. Sumasamba tayo sa Diyos dahil siya ay mabuti. And when we focus on ourselves, yung worship natin becomes distorted. Pag nakafocus tayo sa ating sarili, we tend to ask, kung mabuti ang Diyos, bakit nangyayari sa akin to? Kung mabuti ang Diyos, bakit may nangyayaring masama sa mabubuting tao? At pag nakapokus tayo sa ating mga sarili, sa ating mga sirkumstansya, we tend to lose the very essence of worship. Hindi tuloy tayo maka-worship. Hindi tuloy ako makapagtaas ng kamay dahil ang bigat ng problema ko. Hindi tuloy ako makapagtaas ng kamay dahil ang sakit ng pakiramdam ko. Sa kabilang banda, hindi tayo makapunta para maka-worship dahil sobrang saya ko sa buhay ko. Hindi tayo makapunta to worship dahil masyado akong busy with all these things. Ang saya-saya ko, ang dami kong achievements, ang happy ng family ko. Brothers and sisters, when we focus on ourselves, when we focus on our circumstances, tayo po ba ay nakakasamba? Ang worship po is because of who He is. And He is good. Siya po ay mabuti sa simula't simula pa lang. And how dare we say, kung mabuti ang Diyos, bakit ganito? From the very beginning, pinakita po sa atin kung gaano kabuti ang Diyos. Genesis 1:31, when He saw everything that He had made, He said it was very good. Sa simula po, yun ang intensyon ng Diyos. To create everything good and to create you and me as very good. Nilikha nga po tayo sa image and likeness of God. Kaya po, very good dapat. Pero bakit nagkaroon po ng kasamaan? Dahil po sa kagagawan din naman ng tao. Because Adam and Eve sinned. And tayo rin pong lahat ay nagkakasala. How dare we ask, bakit ganun? Bakit ganito? Bakit ngayon pa? So when we are reminded of worship, alalahanin po natin kung ano ang tunay na pagsamba. Ang tunay pong pagsamba ay patungkol sa Diyos at kung papaano siya ay mabuti. 1 Chronicles 16:34 says, He is good and His love endures forever. Alam niyo po sa kabutihan ng Diyos, in Genesis 3, nag-fall ang mankind and so did we. Tayo po ay nagkasala pero sa kabutihan at sa pag-ibig po ng Diyos,
Lamentations 3:22-23 says, ang pag-ibig ng Diyos, His mercies, His faithfulness, higit-higit po para sa kailangan natin. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Dahil po sa dakilang pag-ibig ng Diyos, tayo po ay narito. Kung hindi po dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay nasa dagat-dagatang apoy ng lahat. Kung hindi lang po dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi po tayo makakasurvive sa buhay. Kung hindi lamang po dahil sa pag-ibig ng Diyos, wala na po tayong lahat. Wala na tayong pag-asa, wala tayong i-look forward to. But every morning, brothers and sisters, bawat umagang ikaw ay gigising, ang pag-ibig ng Diyos ay bago. Ang kanyang katapatan ay bago. Ang kanyang pagpapala ay bago. Kasi po, siya ay mabuti because He is good. At yun po dapat ang nagtutulak sa atin para tayo ay lalong sumamba. When we focus on God, we are able to worship. But when we focus on ourselves, hindi po tayo makakasamba ng tunay. And brothers and sisters, He is worthy of our worship. 2 Peter 3:9, sinasabi po kung gaano kabuti ang Diyos na iniintay niya po ang lahat ng tao sanang makakilala sa Kanya. The Lord is not slow in keeping His promises. Some understand slowness. Instead, He is patient, brothers and sisters. He is patient with us, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ganun po kabuti ang Diyos. Kaya kung ikaw ay mananampalataya ngayon, alalahanin mong napakabuti ng Diyos sa Kanyang kabutihan, kaya ka nandyan ngayon. Kung ikaw ay nakakasurvive sa buhay ngayon, alalahanin mo kung gaano kabuti ang Diyos. Kung meron kang mga achievements in life, alalahanin mo kung gaano kabuti ang Diyos. Ngayon kung meron kang pinagdaraanan sa buhay mo, malamang lahat din po tayo naman ay pinagdaraanan sa ating mga buhay. Ang pagsamba po ay hindi nakabase sa ating nararamdaman. Sometimes we get distracted sa paligid natin, sa sirkumstansya natin, even here. Pag masyadong nagkakamali ang mga tugtugan, we get distracted, hindi tayo maka-worship. Pag mali-mali yung lyrics, we get distracted, we can't worship. Pero paano ba ang pagsamba? Kung nagkamali ang banda, ano ba ang pagsamba? Kung sino ang Diyos, sabihin mo. Walang lyrics, kilala mo naman ang Diyos, siya ay mabuti. Just go on and worship God. If we just focus on who He is, tayo po ay makakasambang tunay, regardless. Ano man po ang ating pinagdaraanan, masaya tayo, okay tayo, sakto lang. May pinagdaraanan, may malaking problema. Kung nakatingin ka sa Diyos, marirealize mo kung gaano karapat-dapat siyang sambahin. Marirealize mo kung gaano siya kabuti sa buhay mo. Marirealize mo kung gaano kanya kamahal. God is worthy of our worship because He is good and His love endures forever. And more than that, He's not only our God, He is our Father. He is our Father. Maaari po tayong malayang sumamba. Hindi lang po dahil siya ay Diyos at feeling natin He is so big. But brothers and sisters, let me remind you, the one you worship, the one I worship, is our Father. We can come before His throne of grace freely and just say, Lord, talagang mabuti ka. O Diyos, talaga pong napakabuti mo. Just think about His goodness. Everything else will flow from your mouth. And as we worship tonight, sa pagpapatuloy ng ating pong pagsamba, alalahanin lang natin. I-focus lang natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso, ang ating isip, ang ating espiritu sa Diyos. Kalimutan mo lahat ng sirkumstansya mo, kalimutan mo lahat ng nararamdaman mo. Focus ka sa Diyos and worship Him from your heart, with all your strength, with all your might. Dahil wala siyang ibang dapat tanggapin kundi ang buong puso nating pagsamba.
Just open your mouth and worship the Lord. Oh, we worship you. We worship your Father. You are worthy of all our praises. You are worthy of all our worship. You deserve to be praised. You deserve to be worshipped. You deserve to be honored. We give you glory. We give you honor. We give you praise. We give you thanksgiving. Oh, hallelujah. You are good. You are good and your love endures forever. You are good all the time. You are good all the time. You are good all the time, Father. Oh, we worship you. We worship you. Father, receive our worship. Receive our worship. Receive our praises. Receive our thanksgiving. Oh, you are worthy to be praised, oh God. Hallelujah. Hallelujah. We just worship.